Yung mga banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi raw dapat baliwalain. Ayon sa Palasyo Malacanang, si Undersecretary Castro sinabing hindi prioridad ni Pangulong Marcos itong impeachment trial. Ay update dyan, live report si Bumbuan Ali Soberano. Iginiit ng Palasyo ng Malacanang na seryoso ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos mabanggit ang mga naging pahayag ni Mayor Baste Duterte at ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na bago sa Pangulo ang naturang mga banta at bakit niyang nagmumula ito sa kanyang mga kalaban sa politika. Binigyang diin ni Castro, obligasyon ng mga concerned agencies na tiyakin ang seguridad ng presidente at magsasagawa ng masusing investigasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hindi na to bago. Noon pa po ito. Noon pa po natin na dinig na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa rage. Hindi po to bago sa Pangulo. O, kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpoprotekta na to ay obligasyon po ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng protekta or proteksyon ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Sinabi pa ni Castro, hindi dapat ituring na biro nga ang usapin dahil buhay ito ng Pangulo ang nakataya. Ayon kay Castro, matagal na ring umiiral na mahigpit ang seguridad para kay Pangulong Marcos dahil sa mga bantang natatanggap sa kanyang buhay. Punto pa ng Palace official, anumang antas ng proteksyon kinakailangan ng Pangulo ay dapat ipagkaloob ng mga kinauukulang ahensya. At kung kinakailangan pang paigtingin ang seguridad dahil sa mga naririnig at nakikita ang banta, nararapat lamang itong gawin upang matiyak ang kaligtasan ng ating Pangulo. Muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. With this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay? Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Samantala, wala pa ring pahayag hanggang ngayon si Pangulong Marcos tungkol sa takbo ng impeachment trial. Kabilang ang mga asal, kilos at mga tanong ng mga senator judges sa impeachment trial o sa impeachment court. Si Pangulong Marcos kasi ay dating senator judge sa impeachment trial ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huli silang nagkita ng Pangulo noong nakarang araw, ngunit hindi nila napag-usapan ang issue ng impeachment. Dagdag pa ni Castro, sa kasalukuyan ay hindi ito ang pangunahing priority ng presidente. Wala pa umanong partikular na pahayag ang Pangulo hinggil nga dito. Una nang nilinaw ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Muli si Yusek Claire Castro. Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Ito-try kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment. Bumbuan. Yes, Bombo Genesis. Oo, ilang araw na lamang yung ikalimang State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makibalita tayo kung anong preparasyon dito ng Palasyo Malacanang. Oo nga, Bombo Genesis. Puspusan ang ginagawang pagtatapos ni Pangulong Marcos sa kaya pagsusulat ni Pangulong Marcos
sa kanyang speech para sa itong State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Marami kasi mga lumalabas Bombo Genesis na kesyo hindi na daw mag-uulat ng accomplishment ang Pangulo, pero ayon kay Yusek Castro, hindi pa nila alam ang buod o ang content ng magiging SONA ng Pangulo dahil inaasahan nila sa linggo makikita na ng Presidential Communications Office ang kopya ng speech ni Pangulong Marcos. So hindi din masasabi Bombo Genesis kung ilang minuto, ilang oras ang magiging speech ng Presidente. Pero ang pagtiyak ng Palasyo ng Malacanang, ito ay magiging makabuluhang State of the Nation address. Kinumpara naman kung may mga earth-shaking na mga statements si Pangulong Marcos, tumangging magkomento ang palasyo ukol dito Bombo Genesis. So, abangan natin ang magiging update ng Presidential Communications Office sa darating na linggo dahil sa Sunday umano malalaman nila at makikita nila ang buod na SONA report ng Pangulong Marcos. Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat, Tumbuan. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.